So, nandito tayo ngayon sa Sabano Park kasi meron kaming tour sa Crest. So, ang call time namin is 4 a.m. So, nandito na ako sakto 4 a.m. Tapos yung mga kasama ko nandito na rin. So, lilibutin natin yung mga tourist attractions dito sa may San Jose del Monte, Bulacan. So, samahan nyo ako dun sa sa pagbisita natin sa mga tourist attractions dito sa loob ng San Jose del Monte. Kasama yung buong Crest family. Sige, naghihintay lang kasi ang turismo maaga talaga. Guys, hinihintay ulit natin yung mga kasama natin na dumating. So, dalawa na lang yung inaantay namin. Then, babiyahe na kami papunta ng first stop namin is yung Mount Balagbag. So, inaayos na nila yung mga yung mga seat assignments dun sa van na sasakyan namin. Ayan. Sunday. Ano po, pupunta po tayo sa peak ng Mount Balagbag. And supposedly, dadaan sana tayo sa Dumagat Trail kung maglalakad tayo. Pero since naka 4x4 po tayo, baka hindi na natin siya malakad. So, Mount Balagbag po, it came from the Balagbag, which means horizontal, kasi nakapagano. It is part of the Sierra Madre din po. And it is 777 meters above sea level. So, ang nakatira ko ngayon sa Mount Balagbag is yung Dumagat Trail. And alam ko kung makakadaanan din natin sila along the way. And what do we expect in our tour for Mount Balagbag? Walang signal, Of mga course, makontak niyo sa pick up. expect to watch the sunrise. Mga kapatid. Yung Ayun takot guys, aakyat tayo ng Mount Balagbag. So, para makita natin yung sunrise mamaya. Tsaka, ano yung sa Dumagat? Nandun yung mga taga-Dumagat, pangit no? naman. Ayun, based dun sa ating tour guide, yung mga Dumagat nandoon daw sa may Mount Balagbag. Then, aakyat tayo using yung 4x4 mamaya. Kasi hindi kakayanin ng van na aakyat sa Mount Balagbag. So, kailangan yung 4x4 pick up talaga para natin yung sunrise. So, yun. Laglag ako, walang So, nakasakay kami ngayon dito sa pick up, paakyat ng Mount Balagbag. Ano walang phone? So, yan yung mga kasama ko. Si Sir June, Good morning. si Ma'am Ann. It's time to Mount Balagbag. So, pupunta kami ng Mount Balagbag ngayon. Ano, So, doon ka na? inaiwan yung van doon sa, dito sa Upo ka na dyan. drop off point. Tapos, Kasi nga paakyat ipopost mo naman, ito sa Crest. kami. Iaano ko na ATM. Pipick up papunta doon. So, pakita ko sa inyo mamaya. Yes mo to ha. Ha? Kukunin ka ng liwanag. Ayan, kaway-kaway! Hello! And guys, yung daanan lang niya medyo patarik. So, kaya kailangan. And tourist information desk nila, assistant desk. Then, ayan, yung registration niya, 40 pesos each. So, ayan. So, aakyat na tayo. Kaway po kayo. Hi. Mamaya, experience. Sige. Oh, guys, kompleto na ha. Oh, let's go! Ayan yung Per head nandito po? na tayo sa may Mount Balagbag. So, ayan na. Dito na yung gate nila. So, may entrance fee lang na 100 pesos per head. Then, so, nakaakyat na kami dito sa may Mount Balagbag. So, medyo lang, rough road. Super rough road. Kawawa yung pick up ni Sir Albert, no? Ni Sir Albert, yan. So, ibayad lang yung entrance na 100 pesos for
entrance fee, tapos 350 pesos naman para sa sasakyan. So aakyat tayo dun sa loob. Ayun yung loob niya. Let's go. So ayan, may nakalagay na bawal magsunog ng basura. So may multa siya guys sa papunta kayo dito sa Mount Balagbag. So 1,000 to 3,000. Tapos pwede kang makulong up to 15 na araw hanggang sa 6 na buwan. So ayan, bawal na bawal. Ayan. So dito na tayo sa trail. Medyo mahirap lang packet. Maglalakad tayo ng mga 30 minutes ata. Galing dun sa pinaka-gate sa harap kanina, yung pinagpicturan. Tapos maglalakad tayo ng 30 minutes para makapunta dun sa mismong summit niya. Ayan. Si Ate Romilyn, no? Romilyn. From ano ka ate talaga, no? Rizal po. At dito ka talaga sa Rizal, Rodriguez Rizal. Ayan si Ate Rodelyn. Romilyn. Ayan. So, yun si Ate Romilyn. Kasama natin siya para tour guide natin paakyat ng Mount Balagbag. So, medyo nakakahingal lang to. Oh. Ayan. Yun yung mga kasama natin. Romilyn, ilang minutes yung lakad pag paakyat? Simula sa binabaan natin, ma'am. May mga 30 to 45 minutes pa po. 30 to 45 minutes na lakad pa. Depende po sa pacing ng lakad po natin. Pero usual talagang nakakapasok yung mga sasakyan dito, no? Yes po. So ngayon lang talaga na stranded tayo kasi nga dumaan kasi yung bagyo guys. Kaya yung mga bato na yan, no, umangat. Umangat siya. So no choice tayo kundi maglakad talaga tayo. So kung aakyat kayo dito sa bundok, kailangan kayo, rubber shoes talaga kayo. Wear your comfy shoes. Kasi yung mga bato matatalas din. Yan. For 45 minutes, nandito na tayo sa tuktok ng Mount Balagbag. So, ito yung tuktok niya. Kita nyo yung pawis ko. Ayan. Yung ano doon, yung puno doon, yan yun. Dito madalas yung mga nagka-camping dito sa area na to. Yan. So, dito tayo magbe-breakfast sa tuktok ng Mount Balagbag. So, yun. Ganda ng view, guys. Oh. Tingnan nyo. Sir, kamusta paglalakad mo? Okay. Okay na okay. Okay na. Masarap maglakad. Pumunta po kayo dito sa Mount Balagbag. Babalagbag ang tuhod nyo. Ilan taon ka na, sir? 61. 61. 61. On the way na pa sa 61. Oh, yun. OTW na. Pero nakapaglakad pa yan si Yes. sir. Yan. Malakas pa nito. Sir June, how's your walkathon here at Mount Balagbag? Oh my God. How's your experience? OMG, this is Mount Balagbag? Yes. This is it only? Oh my God, come on, doon pa. Kulang pa. So, nakarating na sila dito sa Mount Balagbag. So, nauna kami, then sumunod sila.
So, kung makita nyo yung view, actually, maganda siya. So, yung Mount Balagbag kasi is, parang, na daw siya, boundary na siya ng San Jose del Monte, tsaka Montalban, Rizal. Yun. Tapos, doon, yung sa pinakita ko kanina sa inyo doon, yung mga bundok na nandyan, iba-iba na pala yan tawag dyan. So, yan. Hindi na natin naabutan yung sunrise kasi medyo na-late tayo ng dating. Ayan. So, worth it naman yung paglalakad ng mga 45 minutes. Yun nga lang super pawis eh, no? Wala pa naman akong dalang pamunas. Ang natin, sir? Ang natin sa breakfast? Sino ang ating sponsor? Kainan po. Tingnan natin, sir, kainan. Sponsor by discount. So, malaki po ang murang-mura na binigay. Ma'am, meron po kayo? Ayan. So, ang natin is si kainan. Ayan. Thank you po. Ever supportive kainan. Kainan yung styro mo, mabot sa Balagbag. Pero iuwi din po Iuwi namin namin yan, to, pabalik. So, yung pinabaon po ni Sir Kainan is iuwi din po namin So, yan, this is pabalik. called Kainan sa Balagbag. Ibon, ang ganda mo naman dyan. Yung mga tinuturosong kahoy, kaya po siya tinawag na Mount Balagbag. So, kaya na... So, laging. Pag naubos dito yung mga food. Kaya pala po dito walang signal. Laging. Hey guys, nandito tayo ngayon sa Mount Balagbag. So, nakaakyat na tayo dito. So, from gate, as per Ate Romilyn, ang hours niya, yung minuto niya ng pag-akyat dito is up to 45 minutes. So, walk. Pero kung may sasakyan kayo like 4x4, kaya naman siyang umakyat dito. Kaya lang medyo mahihirapan kasi yung mga bato, no, malalaki kasi yung mga bato na, lalo na ngayon nag-uulan. Pero worth it naman yung pag-akyat nyo dito. Then, yung Mount Balagbag pala is 777,000 above sea level. So, yun, as per Romilyn. Tapos, tinawag siyang Mount Balagbag dahil yung mga troso dito before is binabalagbag lang. So, yan, kaya tinawag siyang Mount Balagbag. So, nandito na tayo ngayon. Naakyat natin siya. So, yan. So, worth it. Ninyo kasi pagbaba naman may escalator dito. 5 minutes lang. Sabi ko sa'yo Ang dinaanan po natin yung train doon, pumasok po kayo, nasama na po yun, sa Rizal po kami. So, boundary ng, siya ate? Boundary po ng- kami ng Bulacan and Yes, Rizal. Rizal. Sa side na po na ito, Rizal na po yan. Tapos dito po, yan. Diyan makikita nyo na po kung nandyan po yung Angat Dam. So, Bulacan naman North siya. Sagaray na North po ito, Sagaray. side na Okay. ito. Mount Balagbag po, usually sinasabi ng mga katandaan na tinawag daw siyang Mount Balagbag gawa ng nagtutroso ang karamihang hanapbuhay dati ng mga dahil sa slopey siya, binabalibag daw po nila yung mga troso dyan, kaya sabi Mount Balagbag. Parang pinapagulong siya, ate. Pero ang pinakano po kasi, ang mountain po kasi doon is nakabalagbag siya talaga. Ganun talaga ang design niya, Yun ate. talaga po yung pinakaano ng Mount Design niya. Balagbag. Dito, ate, madalas may mga nagpupunta talaga every weekend. Yes po. Naging tourist spot na po siya ng Montalban, no? Isa na po siya sa kinikilala ng LGU Tourism. Pag weekdays pong ganito, katulad niyo po kung naka-schedule na pupunta. Pero usually po, ang pinakamaraming umaakyat sa amin is Saturday morning, Sunday morning. Paano kayo ate? Paano kayo ko-contact po pag may mga gustong umakyat dito? Sa gusto pong umakyat, welcome po, wala namang, kahit hindi nyo na kami kontakin. Sa jump off po, 24/7, may mga tour guide pong nag-aabang dyan. May mga Yes po. So, madalas- Dito po nagka-car camp po, tapos ang pinaka-inaano po namin na mag-camping, dun po Meron sa din baba po doon. dito yung Pinaradahan ng sasakyan nyo. So, doon yung pinaka-camping site. Kasi mas accessible, may tubig po kasi doon, may CR. Dito po kasi wala. Wala. So, malayo pa yung niya, no? Yun po yung inaano namin. Okay, ate. Thank you.
Diretso po kayo. Ano sabihin ng green? Ano sabihin ng green? Ano sabihin ng green? Ano sa Tagalog? So, nandito na tayo ngayon sa Padre Pio Shrine. So, natapos na tayo dun sa natapos na tayo dun sa Mount Balagbag. So, ngayon nandito naman tayo sa Mount Padre Pio Shrine. Ayun si Padre Pio. Guys. Oo, yung tarpaulin. Amen. Nawalhati sa Ama, sa Anak, Ay, sorry. So, dito tayo ngayon guys sa Padre Pio. Dito sa may San Jose del Monte, Bulacan pa rin. So, bawal maingay dito. Tapos, makita nyo guys dito sa gilid, oh, yung mga rosaries nila. Ayan, oh, nakasabit siya. So, lahat ng mga nagpunta dito na mga nagdasal, sinasabit nila yung rosary dyan. Ayan. So, maliit lang siya na church. So, every Sunday lang daw ang misa dito. So, walang iba pang schedule ng misa. So, ngayon lang. So, ayun yung kanilang candle station, guys. So, ayan. So, meron din silang souvenir shop. Ayan. Yun. So, maliit lang naman yung ano nila. Maliit lang yung parang pinaka-pwesto nila. Pero okay na rin, napakasagrado. Bawal maingay. So, yun. Alam nyo ba guys, bago ako mag-exam ng board, dito kay Padre Pio, nagdasal nun na sana pumasa ako ng board exam. Pero yung isang branch pa doon sa Batangas ata, yun yung pinuntahan namin. Ito kasi is dito sa may Bulacan. So yun, diningin naman ni Lord yung yung dasal ko. Pumasa naman tayo ng board. So isa na tayong ganap na registered nurse. So yun. Kaya naging rin ako. Devoted din ako through Padre Pio kasi nga maganda rin yung mga history ng miracles niya. So, itong Padre Pio Shrine dito, parang ginawa ito kasi devotee ata yung may-ari nito kay Padre Pio. So, yun. So, kapag may time kayo guys, madali lang naman mahanap to. Pwede nyong bisitahin yung itong shrine na to dito sa City of San Jose del Monte, Bulacan. Ayan lang. Ganda rin yung tanawin dito guys. So, pag nyo. Ayan yung tanawin dyan. Puro bundok. Ayan, puro bundok. Itong steps na to,
Itong steps na to, yung nakikita nyo, ano daw yan, 150 steps daw yan. So, meron yan daan doon sa pababa, paakyat dito sa pinakataas. Ito yung mga souvenir shops nila. Ayan. So, meron silang mga rosary, ganyan. Ako kasi nakabili na ako ng ganyan dun sa may Batangas. So, meron silang sticker. Ayan. Tapos, yung panyo na may nakasulat. Ayan. Pwede mag-video at. Ayan, pumayag naman si ma'am na mag-video tayo. So, ayan yung mga souvenir shops niya. Ito pa yung ibang mga rosaries na medyo malalaki. Ayan. Ito naman yung mga miniature na So, ayun guys, as per ate, yung mga nakasabit daw ng mga rosary na yan, yan daw yung may mga healing, tapos yung iba naman is yung mga may answered prayers na. So, nakita nyo, napakadami niyan. Meron pa doon, sa dulo doon. Tapos, meron pa doon, di ba, yung mga nakasabit doon sa banda dulo doon. So, yung mga sinasabit na mga rosaries dito, yan yung may mga healing pa sila, may mga answered prayers, tas yung mga iba, tawag dito, bumabalik, nagpapasalamat sila kasi na na yung kanilang prayer, parang natupad na. So, ayun, kung makikita nyo niyan, napakadami niyan, nakasabit dun, tsaka dito sa sa pagpasok, pag-entrance. So, ayun lang. So, kung may time kayo guys, pwede kayo pumasyal dito. Madali lang naman tong hanapin. So, searchable naman daw siya sa Waze. Ayun. So, yun lang. Matagal na naman dito magkain ng Hindi tayo dito maglalay. Ano lang Doon gagawin? tayo kay after nito, doon na tayo. So, ayan. Third stop. Andito na kami. Nasaan tayo, Sir June? Nasa Litas speaking daw tayo. Lettuce Farm. Oh, So, Lettuce Farm. ito na yung pang-third namin na Dito, area. So, i-check daw namin kung may lettuce dito sa area. So, may lettuce speaking daw ngayon. Ikaw Glenn ha, hindi ka sumama ha, bagay ito sa iyo. Maraming gabi dito. Makate. So, ayan. Tingnan natin guys kung worth it daw ba na mag-pick tayo or bumili daw tayo ng lettuce dito sa may Paradise Farm. So, dito pa rin siya sa San Jose del Monte. Actually, magkakalapit lang sila ng Mount Balagbag. Mount Balagbag, Padre Pio, tapos sa Paradise Hills Farm. Ay, Pokemon ba yan? Ayan, nasira na yung ko. So, yan. Bangkok. Hi. Tignan nyo, ang laki nung nila, santol, oh. Bangkok daw yan, yung santol na yan. Kaya lang hindi na nila binibenta kasi may ari na yan. Ayan. Guys, ito yung nila, sangyupsalan nila. Ayan. So, pagpapasok ka sa loob. Ayan. So, ito yung area nila for sangyup. Hello! Ayan yung area nila for sangyup. Yan. Pero, meron din silang, pwede rin kayong kumain doon ng sangyup dyan. So, nagpakuha sila ng lettuce over 3 kilos doon. Di na, yung iba umakyat doon sa taas, pero kami, dito na lang kami sa baba. Kasi, napagod kami doon sa pag-akyat sa Mount Balagbag. lahat ng tuhod namin,
nanlambot kasi sobrang, alam mo yun, syempre hindi naman tayo sanay na umakyat sa Mount Balagbag, diba? Or mga mountains or nagtitrekking. So, nung pagbaba namin, ayun, mga nanlambot yung aming mga tuhod. Yan yung area nila. Malawak din. Tapos, doon sa taas, may akyatan kayo doon sa taas. Doon naman yung magpipik ka ng lettuce. Doon, paakyat. Guys, we're here at our fourth location sa Tito Renz. Kakain kami ng buffet. Kain kami ng lunch ngayon dito sa Tito Renz. So, dito yung aming lunch area. Ayun. Dito lang din yan sa San Jose del Monte ulit. Check natin yung mga food nila. So, yan yung mga food. Yung pansit. Yun. Seafood. Meron seafood. Yan, chicken. Kakain tayo ngayon. So, kain tayo ng kare-kare. Punta tayo ngayon sa Cattle Creek. So, yun yung pang 5th location natin sa tour ngayon ng Crest. So, tapos na tayong kumain sa Tito Renz. Yung tayo nag-lunch. So, yung buffet doon is 399 pesos for 2 hours. So, okay naman yung mga foods. Masarap naman yung foods. Tapos, sulit naman siya. So, dito lang din yung located sa San Jose del Monte. So, ngayon, pupunta tayo ng Cattle Creek. Doon naman tayo mag-next tour location. So, balikan ko na lang kayo mamaya. So, nandito na tayo sa may golf course. Yung golf course dito, tinatawag siyang Cattle Creek. Ayan, papasok na tayo. So, guys, nandito na tayo sa golf course sa Cattle Creek. So, papasyalan natin. So, akalain nyo, no, meron palang golf course dito sa San Jose del Monte. So, yan, pupuntahan natin ngayon. So, magta-try tayong mag-golf. Tatry natin siya. So, papasok na tayo dun sa entrance. Merong trivia si Sir Jun. Sir Jun, anong tawag dyan? Ano to? May tawag dito eh. Ang tawag sa tayo... Ha? Linoleum ang tawag.
Ito yung binabrush ng bunot. Oo, ng bunot yan. Okay guys, lahat ng makikita nyo, hindi atin yan. Pero natawa ka dun ha. Dati po kasi sir, meron po tayong bakahan po doon sa may taas sir. Kaya po ginawang cattle feed kasi pagka-akyat nyo po dun sa baba, bakahan. Tas Akyat sa baba? Ay, pag-akyat nyo po dun sa taas. May mga dairy po kasi dito dati Ayan. sir. Kaya pagbaba nyo po dun, golf course po agad. Kaya po pinagsama And po. there's a creek also, di ba? Opo, dyan po sir, marami po. So yung mga cattle nandyan pa? Wala na po sir. Kasi nag-start po to sir ng operation sir 1972. Ay, di pa ako pinanganganak mo. Opo, ganun na po matanda. Mga basher. Tapos, saka sir, yung backline po natin ngayon na pang 18 holes po natin, ginagawa na po siya ngayon. Bali, magiging 18 holes na po tong golf course natin. Pwede ba mag-sample na kumakawali nag-google kami pero hindi talaga? Yung hawakan lang namin yung For photoshoot po sir, ang pwede niyo pong makausap sir si Ma'am Mamaya sir, andito Guys, itong Cattle Creek daw is operation na pala to since 1970. So, mas matanda pa sa akin to. Yun. So, medyo matagal na rin yung tong building na to. Kung titignan nyo, pag nandito kayo, yung construction tsaka design niya, pang oldies na. Pero, nire-renovate naman daw nila ngayon to para mas lalo pang mapakinabangan. Tapos, ina-upgrade nila ng ina-upgrade. Ayan. Ayan guys, so, ina-upgrade nila. Ayan yung pinaka golf course. Yan, yung malaki na yan. Ayan yung mga golf course. Inaano nila. Grass cut sila. Ayan, inaayos. Verde. Hill Puyat now. Lolo pa niya yun. So this is our clubhouse and we have a 9-hole golf course here. And yung special po ni Mr. Puyat, sinabi niya nga kay Gov sa Mayor Rida na lahat ng taga San Jose ay may discount dito eh. Yung mga iba nga sabi, paano kami mga taga Santa Maria? Ay sabi, ito raw yung golf course dito. Ito yung San Jose. Ang lapit lang namin doon sa sa golf course. Hindi, San Jose lang. San Jose siya. So, so this is a place for where people learn the game, get lessons, training. I want to place that 100 yards flag. Can you see that? So when I swing, wow, I make a practice swing. Wow. 100 yards. Bigat? Oh, ma'am, bigat. Oh, yun. Kuya, pwede Nag-try tayong maglaro ng golf dito. So, mahirap pala siya. Parang lang, pag titignan mo, Putol ba or ano? parang madali lang siya, pero mahirap pala siya. Mabigat pala yung pamalo Kano ng yan? golf. 500K? So, Ngayon, nakasama pa rin. ayun, at least na-experience natin na maglaro ng golf. So, dito sa Cattle Creek. Ang sense of humor sila dito. So, ayan yung natin. Yan yung parang playing niya. Sir, pwede daw palitan manikin. So, guys, tapos na tayo ngayon sa
Cattle Creek. So, pupunta na tayo ngayon ng NGC, dun sa munisipyo. Then, sa City Hall. Then, after nun, daan tayo ng Esplanade para ma-view din natin yung Esplanade. So, kasama siya dun sa tour. Ayun. So, nakalabas na kami. Dito na kami sa may motor pool. So, papunta na kami ng City Hall. Ayun lang. Order and Safety Office nandun sa may kabilang dulo or POSO, and then Community Affairs Office, and then itong dalawang magkatabing ito ang Public Information Office. So kami po yung nakaharap dun sa Esplanade. So ito pong section na to is for our graphics, tarpaulin printings, creative videos. Dito namin ginagawa yung mga napapanood yung mga short films, infographics na nakikita nyo, suspensions ng classes, sila po ang nag-layout nun. So, asan yung captions, mga replies sa online, sa mga Facebook pages po ng Public Information Office, dito po lahat nangyayari yan. Dito po sinusulat lahat ng kwento na narinig nyo, napapanood nyo sa mga balita. Sorry, ma'am. Ng Public Information Office. Pero dadalhin ko po kayo doon sa kung saan po ginagawa mismo yung aming mga live at yung aming mga news, which is our studio sa Nosenyo. Okay. Sige po, dito po tayo. Let's go, guys. Ay, Sir Jeff, ako. Pasok po, welcome po to studio sa Nosenyo. Ano lang po yung wire? Ay, Ano sa wire? Surgeon po ayaw na pumasok. Lagi daw po siya nandito. Mainstay daw siya dito. Lagi siyang nandito. Meron siyang Editor's room dun sa loob. So, headed by Sir Jansen, nandun siya ang head po ng aming editor team. At yung recording studio po namin for mga voiceovers, nandun din siya sa loob. May soundproof room po kami dun sa loob. So, dito yan. Every Thursday, actually mamayang 4 o'clock magla-live kami. So, kaya sabi ko kay Sir Jeff, sige, baba na kayo kasi magla-live kami mamaya. So, Pamahalaan ito na ito ay San Jose. Na kinabukasan para sa bawat Sanuseño. Kaya naman, ang mga tagumpay na kinikilala ngayon ay bunga ng mga programang naglalayong pabuti ang buhay ng bawat Tingnan ng dalawa since 62 barangays na ito. Dahil sa Luzon. Yes. So, tara po, So, papasok tayo dun sa session hall nila. So, ipapakita nila yung itsura ng kanilang session hall. Ayan, papasok tayo. Nakita nyo guys, yung aming surgeon pala. Ano ba yun? Ayun, so nakita nyo guys na maganda yung yung pinaka-session hall ng San Jose del Monte. So dito yan sa may bagong tayo na NGC. So, ayan, ang laki guys. So, tingnan nyo. Oh, ang laki diba? Ang laki ng parang bulwagan nila. So, yan. So, 15 tables daw to. So, 12 for the counselors, tapos isa for the SK, yun. Tapos yung iba pa. Ayan. Ayan.
Ito yung kay Ma'am Aba. Tangkang upo doon. Yan. Yan. Ito. Siya yung secretary, taga-esteno. Oh. Ni-esteno. Ayan yung mga naging Hindi 24. mayors natin. Ito nilo ko. Yan. Si Gina Urbano wala dyan. Eduardo Jose. Nung nagtrabaho ko sa munisipyo sa boss ko. Yan yung mga naging mayors. Yan. Halika dito, tapos ko to kay na. Pwede mo papicture na lang tayo dito sa... Sir, papicture na lang tayo sa nakalagay ko. Picture lang. Siya Terita walang first lady na Yan, Office of the City Mayor. Office, Sandomiano. Dahil sa mismo ano yung nakita niyo na yun. So sa City of San Isidro, lahat ng tama? Opo. I-reserve lang sa inyo. Thank you po. So, papasok tayo dun sa office ni Mayor. Basta lang ay shakes her hair in golden waves, walking strong and being brave. Takes a sip of gin, I swear. When I grow up, I'll be like her. Oh, there she goes. Oh, there she goes again. Knows exactly what she wants. Fancy places, restaurants. Moving past, I kiss the air. When I grow Okay naman, up, sir, I'll pag be good. like her. Sobra. Oh, First there time. she goes. Appreciate, sir. Oh, there she goes again. Ang taas. Oh, there she goes. Dumating sa iyo ano. Oh, there she goes again. Oh, there she goes. Oh, there she goes again. Oh, there she goes again. Oh, there she goes. So, after ng aming tour, dito na kami ngayon sa Hotel Sabano para mag coffee, tapos pahinga lang. Tapos after nun, uwi na rin. So, yun yung mga kasama ko. Mga ano na, lupay-pay na. Ayan, lupay-pay na sila. Ayan, oh. Pagod na pagod. Ayan si Sir Joy. Saka si Ma'am Ann. Kulang na lang bigyan ng kumot. Ayan, kulang na lang magkumot. So, kulang na lang magkumot sila para matulog. Kasi nga, ang aga-aga nung ano namin, di ba? Call time kanina. Tapos ngayon lang natapos. So, grabe yung pag. So, ayan lang. Magko-coffee lang muna kami, then order, tas uwi na. So, watch nyo na lang yung vlog ko dun sa ano. So, see you on my next vlog. Bye-bye!